Ang dalawa po sa mga aral ng demonyo na itinuro ng mga bulaang propeta sa mga alagad sa layuning sila ay italikod sa pananampalataya, ay matatagpuan po natin sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang relihiyon na kinagisnan po ng nakararami sa atin. Now I see a POV. Ito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Sa ating episode ngayon, tatalakayin natin ang isang video ng mga ministro ni Manalo na tinalakay ang tungkol sa pagtalikod daw ng iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, itong programa nilang Reconnect, an Evangelical Mission na itong dalawang ministro, kabilang dyan si Michael Sandoval. Sa Biblia, mga kapatid, may binabanggit na mga tatalikod daw sa pananampalataya. At yan ang ating mababasa sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1-3. Ganito po ang ating mababasa. Ngunit hayag sabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kekinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo na ipinagbabawal ang pag-aasawa at ipinag-uutos na lumayo sa mga lamangkati na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. At mula po sa mga talatang ito, may binabanggit po na mga tatalikod sa pananampalataya, mga kababayan. At sila daw ay nagdadala ng aral ng mga demonyo. At ang mga aral ng mga demonyo ayon sa unang Timoteo 4:3, isa sa mga ito ay ang pagbabawal sa pag-aasawa at pag-uutos sa paglayo sa mga lamangkati, mga kapatid. At base sa talatang ito, sino daw ang may dala ng aral ng demonyo na tumalikod daw sa pananampalataya? O eto, pakinggan natin ang dalawang ministro ni Manalo, mga kapatid. Sino po ang nagtaguyod ng mga aral ng demonyo na ginamit upang italikod sa pananampalataya ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo? Panoorin at pakinggan po ninyo ito. Sa aklat ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na pinamagatang ang pananampalataya ng ating mga ninuno, na isinulat ng isang pare na nagngangalang James Cardinal Gibbons, Arsobispo ng Baltimore. Ang aklat na ito ay tinagalog po ni Ginoong Rufino Alejandro. Sa pahina 396 ay ganito ang nakasulat. Ang disiplina ng iglesia ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordenan. Sa aklat din ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na pinamagatang siya ang inyong pakinggan, ang aral na Katoliko, na isinulat ng isang pare na nagngangalang Enrique Demond, na inilathala ng Catholic Trade School sa Maynila. Sa pahina 139 ay ganito ang nakasulat. Ang ikalawang utos ng Santa Iglesia, mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati sa mga araw na bawal. Sa ikalawang utos ay ipinag-uutos ng Santa Iglesia sa atin na mag-ayuno at huwag kumain ng anumang lamangkati o karne sa mga araw na ipinagbabawal niya. Mga kaibigan po namin, huwag naman po sana kayo magdaramdam o maghihinanakit sa amin, lalo yung mga kinaukulan. Ang dalawa po sa mga aral ng demonyo na itinuro ng mga bulaang propeta
sa mga alagad sa layuning sila ay italikod sa pananampalataya, ay matatagpuan po natin sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang relihiyon na kinagisnan po ng nakararami sa atin. At ayon po sa dalawang ministro na ating napanood, mga kababayan, ang dalawa sa mga aral ng demonyo sa unang Timoteo 4, 1 at 3 ay matatagpuan daw sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanong, totoo ba ang kanilang sinasabing ito at yung kanilang mga naging pahayag? Sige, susuriin natin. Sa unang Timoteo Kapitulo 4, versikulo 3, merong dalawang aral ng demonyo. Di umano ang pagbabawal sa pag-aasawa at ang pag-uutos sa paglayo sa mga lamangkati. At mula sa video na ating napanood ay binasa nila ang aklat na Ang Pananampalataya ng Ating Mga Ninuno ni James Cardinal Gibbons. Nakikita nyo sa screen at yan ang kanilang kinote. At hinanap natin yung aklat na yan, mga kapatid. At yan nga, ayan, sa page 396, nakikita nyo sa screen yung ating actual copy. Ang disiplina ng iglesia ay ipinatupad buhat pa sa pasimula sa pamamagitan ng pagbabawal sa mga saserdote na mag-asawa pagkatapos na sila'y maordenan. Yan po ang nakasulat sa aklat. At mula dito, ayon daw sa mga ministro ni Manalo, unang Timoteo 4.3, nagbabawal daw sa pag-aasawa yon. Isa yan sa aral ng mga demonyo ayon sa unang Timoteo 4.1, mga kababayan. Balikan natin doon sa unang Timoteo 4.3. Itong pagbabawal sa pag-aasawa, ayon po sa unang Timoteo 4.1, yan po ay aral ng mga demonyo, mga kababayan. Ang pagbabawal sa pag-aasawa, ibig sabihin, ayon po sa unang Timoteo 4.1, yan ay aral ng demonyo. Tingnan nga natin sa isang salin. Dito po sa King James Version, ang sabi dito, doctrines of devils. Ibig sabihin, doktrina. Aral, doktrina, yan ang sinasabi sa Biblia, mga kapatid. So, ang pagbabawal po sa pag-aasawa, ayon sa unang Timoteo 4.1, yan po ay doktrina ng demonyo. Aral ng demonyo, yan ang sinasabi sa Biblia, mga kababayan. Pero tanong, ang pagbabawal sa pag-aasawa ng mga pari ay aral ba o doktrina ba ng Iglesia Katolika? Balikan natin ang sinasabi ng aklat. Ay sabi ng aklat, ang disiplina ng iglesia. Hindi naman sinasabing ang aral ng iglesia. Nako naman, talaga naman, oo. Klarong-klaro, ang disiplina ng iglesia. Ibig sabihin, disiplina po at hindi doktrina sa mga pari ang hindi pag-aasawa, mga kababayan. Katunayan, sa Biblia, may mga tao tayong kilala na ang disiplina ay hindi mag-asawa. Halimbawa, si Apostol Pablo sa Biblia ay isang pari. At yan po ang ating mababasa sa Romans chapter 15 verse 16. Ganito po ang ating mababasa. To be a servant of Christ Jesus to people who are not Jewish, I serve as a priest by spreading the good news of God. I do this in order that I might bring the nations to God as an acceptable offering, made holy by the Holy Spirit. Napakaliwanag po sa nabasa, si Apostol Pablo ay pari. He served as a priest, mga kababayan. Katunayan sa isa pang salin ng Biblia. Yung binasa natin, God's Word Translation. Sa isa pang salin ng Biblia, sa Contemporary English Version, nakasulat, and to do the work of a priest. Ayan, klarong-klaro, in the service of His good news. Pari po si Apostol Pablo. Bilang isang pari, si Apostol Pablo ba ay may asawa ayon sa Biblia? Babasahin natin sa Biblia. Unang Korintos 7:8. Ganito po ang mababasa. Tatapuan sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga babaeng bao, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. Klarong-klaro dito, makikita ninyo, disiplina talaga at hindi aral ito. Kasi nga,
Yan po ay recommendation ni Apostol Pablo kasi sabi, mabuti sa kanila. O yan ang sabi ni Apostol Pablo at ang sabi, mabuti sa kanila kung sila'y magsipanatiling gayon sa makatwid bagay gaya ko. Klarong-klaro po. Ibig sabihin, si Apostol Pablo walang asawa. Nako naman. Katunayan, sa isa pang salin, New Life Version ang sabi, I am not married. Klarong-klaro, hindi po kasado si Apostol Pablo. Mga kababayan, ibig sabihin, si Apostol Pablo, isang pari, ay walang asawa. Ibig bang sabihin ito? Kabilang si Apostol Pablo sa mga nagsitalikod sa pananampalataya? Nako naman, grabe naman yan. Payo pa nga ni Apostol Pablo na isang pari na walang asawa ang hindi pag-aasawa habang naglilingkod ka sa Diyos. Yan ang ating binasa kanina, no? Unang Korintos 7:8, ang sabi, this is what I say to those who are not married. Ano daw? Ang sabi, it is good if you do not get married. Klarong-klaro po, mga kababayan. Katunayan, babasahin natin. Unang Korintos 7:32 hanggang sa umpisa ng versikulo 34, ganito po ang mababasa. Nais kong mailayo kayo sa mga alalahanin sa buhay, ang pinagkakaabalahan ng lalaking walang asawa ay ang mga gawaing ukol sa Panginoon, kung paano niya mabibigyan ng kaluguran ang Panginoon. Ngunit, ang pinagkakaabalahan ng lalaking may asawa ay ang mga bagay ng sanglibutang ito. Kung paano niya mabibigyang kaluguran ang kanyang asawa dahil dito'y hati ang kanyang malasakit. Yan pala ang reason. Kaya sabi ni Apostol Pablo, mas mabuting hindi ka na mag-asawa. Klaro-klaro kasi nga, hati ang iyong priority kung meron ka ng asawa. Naku naman. Katunayan sa versikulo 35, ganito pa ang sabi ni Apostol Pablo. Sinasabi ko ito upang matulungan kayo. Hindi ko kayo hinihigpitan. Ang nais ko'y maakay kayo sa maayos na pamumuhay at nang lubusan kayong makapaglingkod sa Panginoon. Ito ang patunay na ang hindi pag-aasawa ng mga pari ay hindi po aral kundi disiplina lamang. Kasi nga, yan ang recommendation ni Apostol Pablo sa Biblia, mga kababayan. Kaya nga sa versikulo 38, ganito naman po ang sabi. Kaya nga, mabuti ang magpasyang pakasalan ang kanyang kasintahan. Ngunit, mas mabuti ang hindi mag-asawa. Klarong-klaro po talaga ng ating nabasang ito. Mga kababayan, ibig mang sabihin, ang sinasabing ito ni Apostol Pablo ay aral din ng demonyo base sa unang Timoteo, Kapitulo 4, versikulo 1 at 3. Nako naman, grabe naman yan. Kahit nga si Kristo na isang high priest ay wala ding asawa. Alam naman natin yun. Hebreo 4:14, ang ating Panginoong Jesucristo ay tinawag na high priest, mga kapatid. Ibig bang sabihin nito, pati si Kristo ay natalikod na rin sa pananampalataya? Nako naman, grabe naman yan, mga kababayan. At naging aral din ni Kristo na hayaan ang mga naglilingkod sa Diyos na hindi po makapag-asawa. At yan ang mababasa natin sa Mateo 19:12. Ganito po ang mababasa. Sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may ganitong kapansanan. Ang iba na may dahil sa kagagawan ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. Klarong-klaro sa ating nabasa. May mga dahilan daw kung bakit hindi nag-aasawa ang mga lalaki, mga kapatid. At isa na nga dito ang hindi pag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. At ang sabi pa nga ng ating Panginoong Jesucristo, ito'y aral. Ayan, klarong-klaro, hayaang tanggapin ang aral na ito. Yung mga ministro ni Manalo, hindi tinatanggap ang aral na ito. Lumalabag sila sa nakasulat
Sa Mateo 19:12, talagang mga antikristo talaga itong mga taga-iglesia ni Kristo ni Manalo na ito. Ibig bang sabihin nito, ang aral ni Kristo ay aral din ng demonyo base sa unang Timoteo 4, 1 at 3. Nako naman, ang tindi naman ng mga ministro ni Manalo. Ito pang isang masaklap. Hindi naman lahat ng mga Katoliko ay ipinagbabawal ang pag-aasawa. Naku naman, sa mga pari lang po yun, mga kapatid. At ito pang masaklap. Lahat ba ng mga naordenahan sa Iglesia Katolika ay walang asawa? Ayon po sa ating katisismo, sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1579, ang sabi, all the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of permanent deacons, are normally chosen from among men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven. Klarong-klaro sa ating nabasa. Ang sabi, with the exception of permanent deacons. Klarong-klaro. Ang ilang mga diakono sa Iglesia Katolika ay hindi po pinipilit ang disiplina ng selibasya ayon po sa opisyal na turo ng Iglesia Katolika. Mga kababayan, tanong, sa pilitan ba ito o disiplina lang ito ng mga pari, itong selibasya? Ayon po sa CCC 1579, ang sabi, called to consecrate themselves with undivided heart to the Lord and to the affairs of the Lord. They give themselves entirely to God and to men. Celibacy is a sign of this new life to the service of which the church minister is consecrated. Accepted with a joyous heart, celibacy radiantly proclaims the reign of God. Klarong-klaro, ibig sabihin, tinanggap na po yan ng mga pari, hindi po sa pilitan yan. Kaya hindi po mapapatunayang ang Iglesia Katolika ang may aral ng demonyo dahil walang asawa ang mga pari nito. Nako naman, lalabas pala si Kristo, dala-dala niya rin ang aral ng demonyo. Nako naman, mukhang mali naman yan ata. Ito pang isa nilang pinasa. Siya ang inyong pakinggan ng aral ng Katoliko ni Enrique Demon. Nakikita nyo sa screen. At yan ang kinot nila, page 139. At meron din tayo niyan, ano? Ayan, no? Yung siya ang inyong pakinggan ni Enrique Demon, page 139. Nakikita nyo sa screen, ano? Mula po sa kanilang binasang aklat, actually, dapat ito yung dapat nating ma-realize, mga kapatid. Ang hindi po pagkain ng karne ay isa pong uri ng pag-aayuno o fasting, mga kapatid. Yung salitang mag-ayuno, ayan, napakaklaro, nasa aklat yan, ano? Yan po actually yung difference between fasting and abstinence. Pag sinabi nating abstinence, yan po ang hindi pagkain ng anumang karne. At base po sa Google AI, i-type mo lang yan, yung abstinence, it is actually considered as a specific form of fasting, mga kapatid. So, ibig sabihin, ang abstinence o ang pagbabawal sa pagkain ng karne at a specific period of time, katulad ng Good Friday, ay isa pong halimbawa ng fasting, mga kapatid. Katunayan niya, si Kristo nga, nag-ayuno din, ano? At yan mababasa natin sa Mateo 4, 1 at 2 na si Kristo ay nag-ayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi. Mga kababayan, ibig bang sabihin ito, pati si Kristo, natalikod na rin sa pananampalataya? Ako naman. Katunayan nga, si Apostol Pablo ay may aral na hindi po kumain ng karne. At mababasa natin yan sa Roma 14:21. Nakikita nyo sa screen. Ang sabi niya, mabuti ang huwag ng kumain ng karne. Again, it's a recommendation. Kasi nga ang sabi, mabuti ang huwag ng kumain ng karne. Klarong-klaro naman po yan. Ibig bang sabihin nito, ang aral ni Apostol Pablo ay aral din ng demonyo base sa unang Timoteo 4, 1 at 3. Naku naman. Kaya hindi po mapapatunayang ang Iglesia Katolika ang may aral ng demonyo dahil hindi kumakain ang mga Katoliko ng karne sa mga banal na araw. Naku naman. Kaya itong sinasabi ng mga ministrong ito. Ang dalawa po sa mga aral ng demonyo na itinuro ng mga bulaang propeta sa mga alagad sa layuning sila ay italikod sa pananampalataya, ay matatagpuan po natin sa Iglesia Katolika Apostolika Romana na siyang relihiyon
na kinagisnan po ng nakararami sa atin. Ang masasabi ni Kaburnok dyan, busted! Yan! Mali! Mali yan? Naku naman. Ito yung susunod na tanong, ano? Especially sa mga nanonood ngayon ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang tanong. Sino ba ang katuparan ng unang Timoteo 4, 1 at 3? Sa aral nila, mapapatunayan nating sila ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo ang nagdadala ng aral ng demonyo. Katunayan, isa sa halimbawa ay itong aral nilang pagbabawal sa pagkain ng dugo na mababasa sa Fundamental Beliefs of the Iglesia ni Cristo sa page 103. At itong dugo na kung yan ay ginawang pagkain, yan po ay tinatawag na liquid meat, mga kababayan. Ibig sabihin, karne din yan, mga kapatid. At kahit nga sa ibang mga aklat, kagaya nitong Library of Universal Knowledge, Volume 6, page 43, ang dinuguan o ang dugo sa pagkain ay liquid flesh, mga kababayan. Kaya ang dinuguan ay tinatawag na liquid meat o liquid flesh, mga kapatid. Ibig sabihin nito, sila palang natatamaan sa unang Timoteo 4, 1 at 3 dahil hindi sila kumakain ng karne, mga kababayan. Naku naman. Kaya totoo talaga na hindi mga Katoliko ang nagdadala ng aral ng demonyo, kundi ang mga naninira sa mga Katoliko ng mga taga-Iglesia ni Cristo ni Manalo. Naku naman, kawawa naman. Ano po masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Cabo. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic. I am